Right, so ito yung ating next na tutorial. So yung gagawin natin dito, nung nakaraan ay nag-transfer or nag-cease tayo ng Pismo roles kasi namatay ang ating primary DC and need natin siyang ilipat dun sa bagong DC. So sa tutorial natin dito, patuloy tayo sa Active Directory domain services. So ang ating tutorial ngayon ay enable natin, first is enable natin yung recycle bin. Tapos explore tayo sa ating o try natin gumawa ng users. Alright, so yun na po and start na tayo. Okay. So paano ba enable yung recycle bin? Bakit importante siya? Kasi like for example, may i-delete tayong user tapos nagkamali ka. So paano mo siya mare-restore? So makikita siya sa recycle bin. So pag nag-enable ka, close natin 'to para makita niyo. Tools, dun administrative center. And then right click mo lang 'to and enable recycle bin. Yan, tapos okay lang natin. Okay, so you want to perform this action. Alright, please refresh. So okay lang natin yan. Okay, yan. So refresh natin, close natin 'to, natin, check natin. Yan. So meron na siyang tinatawag na deleted objects na built-in OU. So yun po ang sa pag-enable ng recycle bin. So try natin gumawa ng user, dalawang users, and try natin mag-delete ng users ng isang user tapos i-restore natin. Okay? Sige, test natin. Alright. So there are two ways paggawa ng user. In fact may mga ilang ways talaga. Pwede kang gumawa ng PowerShell. So ang gagawin natin, gagawa tayo ng users. So basic lang ito kasi pinakaunang yung mga classic na paggawa ng users. Tools, Active Directory users and computers. So dito tayo gagawa. Yan. So ayan, meron akong ITOU or gawa tayo ng OU. New OU. And tapos i-protect natin. Tapos gawa tayo ng production. Yan. Yan. Tapos within this production OU, gawa tayo ng another OU for users. So kaya maganda talaga na i-plan din natin kung ano yung magiging setup ng ating infrastructure. So okay, gawa tayo dito ng OU ng computer. So yun, kasama pala sa tutorial na to yung paggawa ng OU. Yan, so computers. Okay, click natin, gawa tayo ng groups ng OU. Groups. Maganda natin i-isolate itong mga OU para like for example gumawa tayo ng policies o group policy. So yun. Okay. So kung paano gumawa ng yan, may production users na tayo. OU, computers and group. Paano gumawa ng user? So dito natin ilalagay sa OU na to. Right click, new, user. Yan. Sabihin natin pangalan niya si James 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 Han. Yan.
So, yung username niya ay jhans. Ganyan madalas yan, eh, first letter ng first name tapos apelyido. Yan, James Hans. Yan commonly talaga chine-check 'to para yung user ay mapapalitan nila yung password nila ng kanilang sariling mga personal password. So, itong user cannot change password, 'wag natin lang i-check ito. Kasi kapag chineck natin 'to, hindi talaga nila mapapalitan yung password nila. Password never expires. Ito 'pag user talaga dapat hindi siya dapat nag-e-expire siya kasi for security din na time, um, by time ay talagang nagpapalit sila ng password. So, for example, every 90 months depende sa policy. Kasi kapag hindi, common talaga siya sa security, compromise sa security natin. So, yan account is disabled. Normally itong password never expires ginagawa yun sa mga service account, yan. At the same time yung password niya ay, napakahirap. So, dito, check lang natin 'to. Yan ang password. Yan, finish. Pangalawa, puwede tayong mag-right click dito. Yan naman, kapatid, eh, Johans. Like for example, sila yung gumawa ng company na 'to. Hmm, 'wag na lang si Josie, ano na lang si Kevin, Kevin para yan. Next, password. Next, finish. Yan, meron tayong dalawang user. Yan yung para ma-test natin yung recycle bin, try natin i-delete si Kevin Hans. So, refresh muna natin, try natin mag-replicate yung ating ginawa. Check natin sa administrative center kung nandito na nga. And so, wala pa nga yung ating ano 'no, ating production user, ayan meron na. Production, users, yan sila silang dalawa. Let's say for example, na-delete natin dito, 'wag dito sa administrative center, dito sa nagkamali yung service desk or yung account, ah, user admin. So, na-delete siya, delete, yes. Ay nagkamali siya, paano niya ma-restore ngayon ito? Yan, refresh natin dito, wala na. So yun, so 'pag nag-restore tayo buksan lang natin yung administrative center kasi dito walang deleted at, objects na OU dito. Pero buksan natin yung view para make sure lang kung nandito nga, advanced features, walang deleted object OU. So yun. So dito siya makikita sa administrative center. Ayan, 'pag tinignan natin 'to, meron deleted objects. Ayun, nandito si James Hans. So kailan siya na-delete? 11/26. Try natin siya ngayon i-restore. Right click, restore to, or locate natin yung parent. Dito siya nakalagay sa productions users. So dapat dun din natin siya i-restore. Restore to production users, then okay. Yan. So check natin sa productions users, dito na siya ulit, and verify natin dito, nandito din siya. Right? So yun lang po yung ating, lecture ngayon and hopefully may natutunan tayo. Thank you.